morning po sa inyong lahat. Ako po si Brother Reggie Solis, ang inyong speaker ngayong umagang ito. Nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na nais niyang ibahagi sa atin ngayong umaga. Sa pagsimula po natin ay tayo po manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa patnubay mo, Panginoon. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagbigay niyo sa amin ng mga biyaya. Ngayong umaga, Panginoon, ay aking nadalangin na inyong patnubay sa amin, ang inyong wisdom, Panginoon. Bless niyo po ako, Panginoon, inyong lingkod na nawa ay maibahagi ko ng ayos ang inyong salita sa aking mga kapatiran, sa mga nanonood ng video na ito, Panginoon. Hindi po, nadalain ko rin po ang mga taong makikinig, manonood nito, nawa ay maintindihan nila ng ayos ang nais niyo ipabatid sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayong umaga pong ito ay mensahe ng Panginoon na ibabahagi ko sa inyo ay pinamagatang peace, be still. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Marcos chapter 4 verses 35 hanggang 31. Basahin ko po. Verse 35. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakay ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisakay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Palain ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Kung titingnan po natin at babasahin natin ang background ng storyang ito, babasahin natin ang chapter 4, makikita po natin na mula sa verse 1 pa lang hanggang ito sa verse 35 ay itong araw na to ay napaka-busy araw ng Panginoong Hesus. Napakahabang araw ito para sa kanya na ginugol niya ang buong araw niya para mag-preach, para magturo. At sa dami ng tao na kasama niya na sumusunod sa kanya, ay kinailangan niyang magturo habang nakasakay sa bangka. Sa pagtuturo niyang to, dito po yung naituro ang mga istorya patungkol sa talinhaga ng maghahasik. Dito din na ikwento rin niya ang talinhaga ng ilawan sa ilalim ng takalan. Dito rin yung story ng binhing tumutubo or yung coming harvest. At gayon din ang story patungkol sa butil ng mustasa. Then after ng mga story na yon, kinagabihan ay niyaya pa niya ang kanyang mga disipulo upang pumunta sa kabilang ibayo.
nung gabing yun, kinlose niya or tinapos niya yung araw sa pamagitan ng isang adventure. Adventure at oras na hindi malilimutan ng kanyang mga disipulo. Sa binasa natin kanina, meron tayong mga matututunan. May 3 tayong matututunan dito na mga bagay na nais iparating sa atin ng Panginoon. Una is the promise at evening. The promise at evening. Sa verse 35, kung babasahin natin, sinabi dito na kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. So, asan yung promise doon? Wala man sinabing nangangako ako, diba? So, asan yung promise doon? Mapapansin natin, napakagandang promise nito. Ito ay promise ng Panginoon na makakasama natin siya sa journey o sa tahakin natin. Ito ay nagpapahiwatig ng fellowship pagdating nila sa kabilang ibayo. Yun din, ito ay nagpapahiwatig ng safe na passage dun sa journey nilang yun. So, dun sa journey, dun sa paglalakbay nila papunta sa kabilang ibayo, andun ang pangako ng Panginoon na kasama nyo mula umpisa hanggang wakas. At iyon nga ang nangyari sa mga disipulo ng Panginoon. Kasama nila si Jesus sa kanilang paglalakbay. Alam niyo ba na ang Christian life o pamumuhay Kristiyano ay katulad ng paglalakbay na ito? Maaring nung tinawag tayo ng Panginoon ay tulad tayo ng mga disipulo niya na pagod sa maghapon nating paggawa. Na tumawag ang Panginoon sa kanila na pumunta sa kabilang ibayo, ay yun yung mga oras na maghapon silang gumawa kasama ng Panginoon. Pero, nakinig pa rin sila sa Panginoon at sumama papunta sa kabilang ibayo. Kung mapapansin nyo, hindi lang sila ang sumama, kundi may iba pang mga tao na sumabay sa pamagitan ng mga ibang kapa, di ba? We may be weary when He calls us. Maaari pagod tayo nun. Ito ay para din Christian life na minsan maaaring nag-decide tayo na mag-travel with Him, with God. Paano mag-travel with God? With, ibig sabihin ay kasama ang Diyos. For example, may katrabaho po kasi ako dati na iniwan ang kanyang trabaho. Isang professor na siya. Tapos iniwan niya ang kanyang trabaho dahil naririnig niya ang tawag ng Panginoon. So yun, kaisa-isa niyang pinagkukuhanan ng fund ay iniwan niya para magpastor. So, ganun. Parang ganun na we decided to travel with Jesus. Ganun sa Christian life natin, di ba? And, alam nyo ba, tulad ng pagsama ng Panginoon sa kanyang mga disipulo sa
journey papunta sa kabilang side, kasama niya rin tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. At ang masaya dito, meron tayong garantiya na ligtas tayo makakarating sa langit or sa patutunguhan natin. Dahil hindi tayo iwan ng Panginoon. Hindi tayo iwan ng Diyos. Pero, kailangan nating i-make sure. You must be sure na you are traveling with Jesus. You really are traveling with Jesus. Dahil kung hindi si Jesus or hindi ang Diyos ang kasama mo, hindi guaranteed ang safety mo. So that is our first point for today. Sa verse 35, pinakita niya isang pangako sa kanyang mga alagad na kasama siya papunta sa kabilang ibayo or dun sa journey nila. Pangalawa, habang nandun sila sa journey, habang sila ay nasa paglalakbay papunta sa kabilang ibayo, basahin natin verse 36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa isang bangkang or sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Sa verse 37, dumating ang isang bagyo. Inabot sila ng bagyo sa kanilang paglalakbay. Lumakas ang hangin, lumakas ang alon. Sobrang lakas ng alon, sobrang lakas ng paghampas ng alon. Nagsimula na itong pumasok sa loob ng bangka. At alam naman natin na tubig sa loob ng bangka ang delikado. Napakalakas talaga ng kapangyarihan ng kalikasan, di ba? Mapansin natin, kalikasan na ang kalaban nila ngayon. Ang tao, pagkalaban ay kalikasan walang magagawa. Bagyo, pag may malakas na bagyo, tsunami, lindol, o kaya ay pagputok ng bulkan, di ba? Walang magawa ang mga tao. So, ibig sabihin nito, hindi mananatiling kalma ang ating paglalakbay. Darating at darating ang bagyo sa ating buhay. Kasama man natin ang Panginoon o hindi. Kung mapapansin nyo, kasama ng mga disipulo ang Panginoon sa bangka. Natutulog siya sa dulo ng bangka. Kasama na nila ang Panginoon, and yet, may dumating pa rin na bagyo. Pero, alam niyo ba, sabi sa Isaiah, chapter 35, na after nito mga nararanasan ito, pagkatapos ng mga ito, there is a bright side or better day na nag-aantay sa atin. After ng mga bagyo na nararanasan natin sa ating buhay, maaari ikaw kapatid, may problema kang kinakaharap ngayon. Maaaring nahihirapan ka, maaaring nanlulumo ka na. Pero there is a promise sa Panginoon
na after these storms sa buhay natin, may magandang bukas na nag-aantay sa atin. Dun sa bagyo na naranasan ng mga disipulo, may mga lesson silang natutunan doon. Hindi lang siya basta bagyo na dumating. May lesson na natutunan doon ng kanyang mga disipulo. Una, they were obeying or sumusunod sila sa Panginoon. Sumusunod sila kay Jesus. Kaya nga sila nasa bangka, di ba? Kasi sumunod sila kay Jesus na pumunta sila sa kabilang ibayo. And yet, dumating ang bagyo. Kasama nila si Jesus noon. Sumunod sila kay Jesus. And yet, may bagyo pa rin. Pangalawa, they were traveling with Jesus. Kasama nila si Jesus, sumusunod sila kay Jesus. And yet, bagyo pa rin. Dumating pa rin ng bagyo. Pangatlo, they were in the center of His will. Paano natin nasabi na nasa gitna sila ng will ng Panginoon? Kasi di ba ang Panginoong Jesus nga nagsabi na pumunta tayo sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, yun yung gusto ng Panginoon na mangyari. Na pumunta sila sa kabilang ibayo. So, they were at the center of Jesus' will. And yet, dumating pa rin ang bagyo sa kanilang paglalakbay. Kasama na nilang Panginoon, nasa kanilang Panginoon. Tayo mga Kristiyano, kasama natin ng Panginoon. Darating at darating ang bagyo sa ating buhay. Ibig sabihin lang nito, hindi totoo. Maaaring may magsabi sa'yo, tanggapin mo lang si Jesus. Wala ka nang poproblemahin pa. Hindi ka na mamumroblema. Ikaw naman, syempre, sino bang taong gusto mamumroblema, di ba? Pero, hindi. Dahil yung mga disipulo nga ng Panginoon, kasama nila physically si Jesus. And yet, may mga nararanasan pa rin silang problema. May mga bagyo pa rin na dumaraan sa kanila. Ano pa tayo, di ba? May purpose kasi ang mga bagyo. Yung mga labanin natin sa buhay, laging may purpose yan. Mga problema na nararanasan natin, laging may purpose yan. Lahat tayo makakaranas ng bagyo dahil yan ay may purpose. Yan ang pangatlo nating point ngayong umagang ito. The purpose of the storm. Basahin natin yung verse 38. Or ipagpatuloy natin pagbabasa. Sabi sa 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha dahil sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. May purpose ang mga bagyo sa ating buhay. Tingin nyo ba, hindi alam ng Panginoon na darating yung bagyo habang nandun sila sa gitna ng lawa?
Siyempre, alam niya yun. And yet, tumuloy pa rin sila. Bakit? Kasi, he was equipped to send the storm away. Alam niyang may kakayahan siya na patigilin yung bagyong yun. Patigilin yung hangin, patahimikin ang alon ng tubig. Kaya, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Kaya nag-push through sila sa pagtawid dun sa lawa. And dun sa bagyo na naranasan nila, ano yung purpose? Anong naging purpose ng bagyo dun sa lakad nilang yon? Ang naging purpose ng bagyong iyon ay the storm enabled them to make sure their faith. Dun sa bagyong yun na nasukat nila ang kanilang pananampalataya. Nalaman nila na si Kristo ay kasama nila sa bagyong yun. Nalaman nila na gumagawa ang Diyos sa kahit anong okasyon. Lahat tayo, mga kapatid, ay may mga kanya-kanyang mga problema sa buhay. May kanya-kanya tayong mga suliranin na hinaharap. May mga kanya-kanya tayong bagyo na nilalabanan. At kada bagyo ay may kanya-kanyang purpose. Ang bagyo nararanasan ko ay kaiba sa bagyo na nararanasan mo. Si Jonah, kaiba kay Paul. Yung bagyo na dumali kay Jonah ay para maibalik siya sa Panginoon. Samantalang yung bagyo naman naranasan ni Paul ay nagbigay ng opportunity para mag-witness. Diba? Okay ba yun? Tapos, itong sa mga disipulo ng Panginoong Hesus, yung naranasan ng bagyo ay para palakasin ang kanilang pananampalataya. So, kada iba't ibang bagyo sa iba't ibang tao ay iba't iba ang purpose. Hindi tayo pwedeng mag-judge ng bagyo na nararanasan ng isang tao. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, kaya mo nararanasan yan kasi ganito ka, ganyan. Don't judge the purpose of another storm. Bakit? Kasi hindi naman talaga natin alam kung bakit. Or kung para saan yun, di ba? Anong bagyo ang nararanasan nyo ngayon? Maring itong COVID-19, di ba? Lahat tayo. Pero, hindi natin kailangan matakot. Dahil kasama natin ang Panginoon. Pero linawin ko lang mga kapatid na iba ang takot sa pag-iingat. Tulad na lang na sinasabi natin sa mga estudyante, magpe-pray ka na pumasa ka sa exam. Then, week before the exam or day before the exam, mag-ML ka lang. O naglalaro ka lang. Magne-Netflix ka lang. Tapos hihilingin mo sa Panginoon na ipasa ka sa exam. Hindi po genie ang Panginoon. Tutuparin ng Panginoon ang hiling mo. Pero you need to do your part.
kailangan mong gumawa. At tayo, dito sa pandemic na ito, since, di ba, hinihiling naman natin na ingatan tayo, kailangan natin gumawa. Kailangan natin mag-ingat. Hindi niya tayo pababayaan sa virus, pero kailangan natin gawin yung part natin. Mag-ingat tayo. Kung halimbawa na sabihan ka na mag-alcohol or mag-mask, mag-ingat tayo. Huwag tayong magagalit sa kanila. Dahil kailangan natin gawin yung part natin para ingatan tayo ng Panginoon. For our conclusion, it's Jesus. Jesus once said, "Peace, be still." Sino ba to? Jesus na siyang nag-invite sa atin na mag-travel with Him. Nag-invite sa atin na maglakbay kasama niya. Jesus, the one na siyang nagbigay sa atin ng kalakasan. Nilabanan ang bagyo sa ating buhay. Si Jesus na siyang kasama natin sa paglaban ng bagyo. Si Jesus na siyang available sa lahat ng okasyon. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Dahil kung hangin at tubig nakikinig sa Kanya, kaya niya lahat na gawin. Ano mang bagyo ang kaharapin mo ngayon, tumawag ka lang sa Kanya. Humingi ka ng tulong sa Kanya, ng patnubay sa Kanya. At kaya niyang patigilin ang bagyo na kinakaharap mo ngayon. Meron siyang pangako na hindi kanya iiwan, hindi pababayaan. Mula simula hanggang wakas. Muli, magandang umaga sa inyo lahat. Stay safe, mask on. God bless.